Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1701 Kabanata 1710. Kabanata 1701. Sila ang mga pinakamakapangyarihan sa Ice Palace, mahigit 10 tao, si Elder Huaying, si Yan Yulan, ang dalagang si Suso, at ang ilang mga kalahating hakbang na pinakamalakas sa Ice Palace. Kasabay nito, ang taong pinagtuunan ng pansin ay ang Yin Yang Venerable na nakasuot ng itim na balabal at sombrero ng kawayan, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang layer ng misteryo. Ang kanyang pagdating ay nakakuha na ng atensyon ng lahat ng mga malalakas sa mundo. Ang mga higanti at malalakas na tao na dumating dito ngayon ay halos lahat ay para sa kanya. Libu-libong mga mata ang nakatuon sa kanya. Ito ang ikalawang beses na nakita ni Yehan ang Yin Yang Venerable. Noong nakaraang pagkikita nila, ang kalaban ay bigla na lamang sumulpot at halos mapatay siya. Ang kanyang intensyon na pumatay ay hindi kailanman humina, at ang mga mata sa ilalim ng belo ay nagparamdam kay Yehan ng isang nananatili na aura. Sa pagdating ng Yin Yang Venerable, ang buong mundo ay nahulog sa isang uri ng katahimikan. Ang ganoong tahimik na atensyon ay nagparamdam sa kanya na parang isang reyna na bumababa. Lahat sila ay napigilan. Gayunpaman, sa gitna ng tahimik na atensyong ito, ang mga mata ni Yehan ay naging seryoso sa sandaling ito, dahil, sa tabi ng Yin Yang Venerable, ang aura ni Yan Yulan ay nagparamdam kay Yehan ng pakiramdam na parang karagatan, walang hanggan. Paano ito posible? Ang kaharian ng dakilang karangalan. Nanginginig ang puso ni Haring Helian. Sa sandaling ito, natural niyang natuklasan ang pagkakaiba sa pagitan ni Yan Yulan. Gamit ang kanyang kataas-taasang lakas, natural niyang nakita ang kasalukuyang kalagayan ni Yan Yulan, ngunit dahil din dito naramdaman ng mga tao na si Yan Yulan ay kakaiba. Ito ay hindi kapanipaniwala, dahil sa sandaling ito, si Yan Yulan ay umabant na sa kaharian ng dakilang karangalan. Ano? Nanigas ang mga mata ni Yehan. Sa loob lamang ng ilang araw na pagsusumikap, si Yan Yulan ay naging isang mataas na ranggong master. Kahit na si Yehan ay may nakakatakot na banal na lugar ng paglilinang sa mundo ng Taoismo, hindi siya gaanong bumilis. At si Yan Yulan ay makararating sa ganoong nakakatakot na antas ngayon dahil ba ito sa Yin Yang Venerable. Sa kaharian ng dakilang karangalan, ang lakas ni Yan Yulan ay lubos na hindi inaasahan ni Yehan, isang ganoong nakakatakot na lakas, hindi sigurado si Yehan sa kanyang puso. Sa isang maikling panahon, ang lakas ni Yan Yulan ay umabot na sa kaharian ng dakilang nakatatanda, na nagparamdam kay Yehan na medyo hindi kapanipaniwala. Kahit na mayroon siyang ganoong nakakatakot na banal na lugar ng paglilinang sa mundo ng Taoismo, nais niyang ma-promote sa dakilang nakatatanda sa loob ng ilang araw ang kaharian ay napakahirap. Mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahirap mapabuti ang kaharian. Halimbawa, tumagal ng mahigit kalahating taon si Yehan upang masira ang hadlang mula sa gitnang yugto ng Concentration Realm hanggang sa tuktok ng huling yugto ng Concentration Realm, habang si Yan Yulan ay sumire mula sa mga unang yugto ng maliit na prestige hanggang sa dakilang presensya, tumagal lamang ito ng ilang araw. Tunay nga ang Yin Yang Venerable, siya lamang ang makakapagpagawa sa isang tao na masira ang hadlang mula sa maliit hanggang sa isang dakilang posisyon sa loob ng ilang araw. Huminga ng malalim si Yehan at mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao. Bagaman hindi niya maintindihan ang nakakatakot na babae na si Yin Yang Venerable, ang mga paraan ng kalaban ay tunay na kahanga-hanga, at ito ay sapat na upang makita ang lakas ng Yin Yang Venerable. Ang kataas-taasang makapangyarihan sa mundo ay tiyak na hindi makakagawa nito. Sa buong mundo, ang mga mata ng lahat ng mga makapangyarihan ay nakatitig sa Yin Yang Venerable na dumating dito sa sandaling ito, at may kaunting pagiging solemn na sa kanilang mga mata, kahit na si Li Kangmang, ang may-ari ng Lijian Villa, ay tumingin kay Yin Yang Venerable, mayroon ding isang bagay sa kanyang mga mata. Mayroon ding isang hitsura ng takot, ang aura ng buong mundo sa paligid niya ay napigilan ng nakakatakot na kapangyarihan ng Yin Yang Venerable, ang aurang iyon ay mukhang malamig at nakakatakot. Bigla, nang nagulat si Yehan sa nakakatakot na lakas ni Yan Yulan, isang matalas na malamig na titig ang biglang bumagsak sa katawan ni Yehan. Kahit na siya ay pinaghihiwalay ng isang itim na belo, naramdaman pa rin ni Yehan ang kakilakilabot na lamig. Bata, dapat mong ibigay ang iyong posisyon bilang ang numero 1 henyo sa Yao Guangyo simula ngayon.
Bilang isang alagad ni Qin Wu daw, paano siya makakaupo sa ganoong mataas na posisyon? Sisirain kita mula ngayon. Ang malalim at malamig na tinig ni Venerable Yin Yang ay nagugong sa pagitan ng langit at lupa, na nagparamdam sa lahat na nakarinig nito ng isang malalim na panginginig na dumadaloy sa hangin, at maraming tao ang tumingin din sa posisyon ni Yehan noong nakaraan. Maliwanag na si Venerable Yin Yang ay para kay Yehan. Tinanggap niya si Yan Yulan bilang kanyang alagad, at ang kanyang layunin ay nakadirekta na kay Yehan. Ito ay, sa ngayon, walang nakakaalam na bago ito, si Yehan ay nakilala na ang Yin Yang Venerable, at hindi malilimutan ni Yehan ang maikling paghaharap sa unang pagkakataon. Ang lalaking ito ay si Yehan. Sa mundo, ang mga mata ng lahat ng mga higanti ay nakatitig kay Yehan. Maaaring narinig na nila ang pangalang ito noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na talagang gusto nilang makita ito, tulad ng Lijian Villa, Shenying Fort, October Tower 3 higanti. Matandang bruha, wala akong sama ng loob o alitan sa iyo. Dahil balak mong kalabanin ako, hindi na ako matatakot sa iyo. Mas mabuting patayin mo na ako ngayon, kung hindi, isang araw, yuyurikon kita sa iyong mga paa. Ang tinig ni Yehan ay malamig din, ang kanyang mga salita, tulad ng isang uri ng ambisyon, ay nagulat sa lahat sa paligid ng mundo. Hindi na kailangang pagdudahan ang determinasyon ni Yehan. Mayroon siyang nakakatakot na talento. Nakatayo siya sa ganoong taas sa Yao Guangyo sa isang maikling panahon. Posible na mahigitin si Yin Yang Venerable sa hinaharap. Ang nakakatakot na makapangyarihan ay walang mga bawal. Kahit na ang isang makapangyarihan tulad ni Li Kangmang ay hindi mangangahas na sabihin ang salitang matandang bruha. Magaling na bata, ang batang ito ay hindi natatakot sa langit at lupa. Lihim na sinabi ng lahat ng mga higanti sa kanilang mga puso, at ang kanilang madilim na mga mata ay tumingin kay Yehan na mukhang malamig sa sandaling ito. Humanga sila. Bastardo, ang mga alagad na tinuruan ni Qin Wu daw ay hindi talaga magagandang bagay. Malamig na umungol ang Yin Yang Venerable, na may nakakatakot na intensyon na pumatay na sumasakop sa mundong ito. Yulan, ngayon ay papalitan mo ako. Bilang isang guro, pumunta at turuan ang batang ito na hindi alam ang taas ng langit at lupa. Nang marinig ito, tumango si Yan Yulan, at lumabas. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng puting damit, may hawak na espada sa kanyang kamay. Sa kanyang mukha, may suot pa rin siyang belo. Ang aura sa kanyang katawan ay parang isang engkantado na hindi kumakain ng mga paputok. Ate, turuan mo ang perpektong ito ng leksyon. Kumuha ng kamao si Susu sa likuran niya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa ni Yehan sa kanya noong nakaraang mga araw. Hindi ko inaasahan na si Yan Yulan ay nasa kaharian na ng isang dakilang karangalan. Ang ganitong uri ng lakas ay talagang nakakatakot. Ito ay isang magandang kapalaran para kay Yan Yulan na magkaroon ng isang nakakatakot na guro tulad ng Yin Yang Venerable, at ang kanyang sariling talento ay pambihira din. Kung walang Yehan, Yan Yulan, Lihentian, at Du Guao ay ang pinakamahusay pa rin sa Yao Guangyo. Nakakatakot na talento. Kabanata 1702. Bago ito, pareho sina Du Guao at Lihentian ay isa-isang natalo ni Yehan. Ngayon, dahil lubhang tumaas ang lakas ni Yan Yulan, natatakot ako na wala ng pag-asa si Yehan na manalo. Mukhang isusuko na nga ni Yehan, ang numero 1, ang posisyon niya ngayon. Sa pagitan ng langit at lupa, unti-unting nakatutok ang mga mata ng lahat kay Yehan at Yan Yulan sa sandaling ito. Pareho silang mga henyo sa Yaoguang Domain, at ngayon ay lubhang tumaas ang lakas ni Yan Yulan. Ang paligsahang ito na magsisimula ay kapanabik, bagaman sa paghaharap kay Yan Yulan ngayon, hindi naman masyadong positibo ang pananaw ng lahat kay Yehan. Master Ye, lahat ng matatanda, kasama na si Elder Qingshan, ay tumingin kay Yehan, at may bahid ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Hanam, gagawin ko ang aking makakaya. Huminga ng malalim si Yehan, at naglakad din palapit. Magkaharap na nakatayo sina Yehan at Yan Yulan sa kawalan kung saan nakatuon ang paningin ng lahat. Akala nila ay darating din ang araw na magkakaharap sila sa isang labanan. Pasensya na, may mga bagay na hindi ko magawa, kaya't mas mabuting ibigay muna ang lahat ng iyong lakas, malumanay na sabi ni Yan Yulan, isang madilim na ekspresyon na halos hindi mahahalata ang sumilay sa kanyang mga matang parang hiyas. Alam ko, marahil ito ay tadhana na simula pa noong unang pagkikita natin, dahil hindi ito maiiwasan, lumaban na tayo. Malamig at mahigpit ang mga mata ni Yehan, at dahan-dahan niyang hinugot ang taybak na nakasabit sa kanyang baywang, ang nakakatakot na malamig na liwanag ay unti-unting kumalat sa pagitan ng langit at lupa.
Pagkatapos, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mundo, sabay na gumalaw sina Yan Yulan at Yehan, at ang kanilang mga espada ay sumalpok sa kawalan na parang mga ibon na natatakot. Ang nakakatakot na bilis ay hindi makasunod ng marami sa mundo. Sa sandaling ito, tila nagbabanggaan ang dalawang dulo ng langit at lupa na may mga puwersang mapanira, at malapit nang sumabog sa isang kapangyarihang makasisira ng mundo. Boom! Sa isang iglap, ang nakakatakot na pagbanggaan ay umalingaw-ngaw na parang kulog na umalingaw-ngaw sa langit at lupa at ang mga alon ng puwersang iyon ay sumalpok sa kawalan. Sa paningin ng lahat, ang katawan ni Yehan ay lumipad sa kawalan na parang isang kanyan. Sa isang galaw lang, hindi napigilan ni Yehan ang nakakatakot na espada ni Yan Yulan. Sa kawalan kung saan umatras si Yehan, ang hangin ay direktang sinira ng puwersa ng kanyang pag-urong. Sa itaas ng kawalan, ang katawan ni Yehan ay lumipad na parang kanyan, at ang tunog ng hangin na nasa Syra ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Nang makita ang eksena, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng maraming tao sa mundo. Sa pagharap kay Yan Yulan, na nasa kaharian na ng dakilang karangalan, ipinakita ni Yehan ang kanyang pagkatalo sa unang paghaharap na ito. Hanam, napakalakas ni Yan Yulan, sa isang galaw lang, napigilan na niya ang abnormal na lakas ni Yehan. Tunay siyang isang dalubhasa sa kaharian ng dakilang karangalan. Sa mundo, palihim na nagbulong ang lahat. Ang mga mata ng mga higanti ay nakatuon din. Ang ganitong uri ng lakas ay lubos na makapag-alis kay Yehan sa posisyon bilang numero 1. Mukhang wala nang ang pag-asa si Ji. Ye na manalo ngayon. Nagkatinginan sina Elder Qingshan at ang iba pa. Si Yehan, na hindi pa natatalo sa mga paghaharap sa mga henyo ng kanyang henerasyon, ay natatakot na makaranas ng pagkatalo ngayon. Simula pa lang ito, bata, ang hindi mo pa maisip ay darating pa, Jinwoo daw, hayaan mong bayaran ng batang ito ang utang niya sa akin ng dahan-dahan, ipapakita ko sa mga tao ang iyong alagad, kung gaano kakawawa ang harapin ang aking mga alagad, ito ang dapat mong bayaran. Malamig na ngumiti si Yin Yang Venerable, at ang malamig na aura sa kanyang katawan ay nagparamdam sa mga alagad ng Ice Palace na parang nahulog sila sa isang yungib ng yelo. Sa kawalan, seryoso ang ekspresyon ni Yehan. Tumingin siya kay Yan Yulan. Ang lakas ng isang dakilang tao ay talagang hindi maisip. Kahit siya ay nakaramdam na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi kayang labanan. Gayunpaman, kahit nakaharap si Yan Yulan, hindi madaling susuko si Yehan. Kung gusto siyang tapakan ng Yin Yang Lord, hindi siya papayag ni Yehan. Matapang. Ang katawan ni Yehan ay napuno ng madilim na enerhiya, na nagparamdam sa kanya na parang isang Diyos na demonyo. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat, at lumapit siya kay Yan Yulan, at malakas na nagsabi, ginawa ko ang aking makakaya, ngunit ngayon, kaya mo, hindi ako susuko ng ganoon kadali, kung gusto mo akong talunin, sige. Sa isang iglap, isang napakalaking madilim na enerhiya ang pinakawalan mula sa katawan ni Yehan, na kumakalat sa kawalan, at si Yehan ay sumugod gamit ang nakakatakot na madilim na enerhiya na ito. Ang 100 meter na itim na higanting espada ay humiwa mula sa langit, na parang ang espada ay haati sa lupa sa ibaba. Bukod dito, sa kawalan kung saan umaalon ang madilim na enerhiya, kasunod ng nakakatakot na paghiwa ni Yehan ng espada patungo kay Yan Yulan, ang madilim na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay binalot din ang kalaban, na nagnanais na salakayin ang kanyang katawan at puksain ang kanyang katinoan. Yin Yang Wuji, sirain. Kalmado ang itsura ni Yan Yulan, nakaharap ang napakalaking madilim na enerhiya at ang espada ng demonyo na bumababa, at nakita niya ang dalawang nakakatakot na puwersa ng kulay abo at puti na kumalat sa kawalan sa itaas ng kanyang katawan, na kumakalat sa paligid niya na parang alon. Pagkatapos, nang ang napakalaking madilim na enerhiya ni Yehan ay nakaharap sa kapangyarihang Yin Yang na ito, parang nakaharap ito sa isang kaaway. Ang itim na madilim na enerhiya ay agad na naglaho, at ang espada ni Yan Yulan, na naglalaman ng kapangyarihang Yin Yang, ay hindi mapipigilan na sinira ang mahiwagang espada ni Yehan, hiniwa ang kawalan na may kakilakilabot na mga marka ng espada, at patuloy na bumagsak patungo sa katawan ni Yehan. Kabanata 1703. Ang eksena ay nagpatikom sa mga mata ni Yehan. Ang espada na naglalaman ng kapangyarihan ng Yin at Yang ay nagparamdam sa kanya ng matinding panganib, na pinilit siyang umatras muli. Ang lakas ni Yehan ay hindi kapantay ng kay Yan Yulan sa ngayon. Napakahirap para sa kanya na talunin si Yan Yulan. Kahit gamitin niya ang kanyang pinakamalakas na armas, baka hindi pa rin niya maabot ang distansyang iyon. Nang makita ang sunod-sunod na pagkatalo ni Yehan, palihim na umiling ang lahat sa mundo. Ang pagkakaiba ng dalawa ay makikita sa dalawang laban.
Si Yehan ay hindi kalaban ni Yan Yulan, kahit alam ng lahat na hindi pa niya ginagawa ang kanyang makakaya, ngunit masyadong malakas si Yan Yulan. Tawa. Bigla, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang sumabog sa kawalan, at ang katawan ni Yehan ay natakpan na ng isang patong ng gintong liwanag, tulad ng pagdating ng Buddha sa mundo, ang gintong liwanag ay nag-ilaw sa mundo, at pagkatapos, ang gintong liwanag ng espada ay sumabog mula sa katawan ni Yehan, isang espada ay naging 10,000 espada, at ang mga gintong liwanag ng espada ay parang mga alon, magulong at walang awa. Yin Yang Wuji, Zin. Nanginginig ang magandang katawan ni Yan Yulan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yin at Yang ay sumabog ng mabilis sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa isang iglap, ang kawalan kung saan nakatuon ang paningin ng lahat ay tila naging dalawang mundo na lubos na magkaiba. Ang mga kapangyarihan ay nagbabanggaan ng mabilis. Rumble. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yin at Yang ay pumihil sa lahat, at kahit na ang gintong kapangyarihan ni Yehan ay nagwasak sa kawalan, mahirap sirain ang kapangyarihang ito na pumipigil. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang kapangyarihan ng ginto ay mas mababa sa kapangyarihan ng Yin at Yang, ngunit ang lakas ng mga taong kumokontrol sa dalawang uri ng kapangyarihan ay hindi maihahambing. Ang mga puwersa ng Yin at Yang ni Yulan ay nagkakaroon ng paghaharap. Ang batang ito ay may maraming kapangyarihan. Ang katawan ni Venerable Yin Yang ay puno ng mga balak na pumatay. Yulan, kung maawa ka, huwag mo akong sisihin kung kikilos ako. Nang marinig ang mga salita ni Venerable Yin Yang, maraming mga mata ang kumislap, maaaring hindi pa nagagawa ni Yan Yulan ang kanyang makakaya. Habang naglalaban, nanginginig ang mga mata ni Yan Yulan. Alam niya kung ano ang magiging resulta kung kikilos si Venerable Yin Yang. Sa oras na iyon, walang sino man sa mundong ito ang makakapangalaga kay Yehan. Mga alon ng mabaliw na kapangyarihan ang sumabog mula sa katawan ni Yan Yulan, at nang makipaglaban siya kay Yehan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang talunin si Yehan. Yin Yang Wuji, patayin. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng Yin at Yang na kumakalat sa mundo ay nagtipon sa espada ni Yan Yulan. Ang kapangyarihang iyon ay nakakagulat, na parang ang espadang malapit ng pumatay ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundong ito. Hindi maganda. Nanigas ang mga mata ni Yehan, at ang kapangyarihan ng ginto at mahika ay agad na nagtipon sa kawalan sa harap niya upang bumuo ng isang nakakatakot na depensa. Gayunpaman, ang depensa ni Yehan ay agad na napunit ng ang nakakatakot na espada ni Yan Yulan ay humiwa pababa, at ang espadang iyon ay bumagsak sa katawan ni Yehan ng walang pag-aalinlangan. Dragon Armor, lumabas. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at ang pilak na liwanag ay kumislap sa kanyang katawan. Sa isang iglap, si Yehan ay naging isang Diyos ng digmaan na nakasuot ng pilak na baluti. Boom! Ang nakakatakot na kapangyarihan ay bumagsak sa katawan ni Yehan. Bagaman siya ay protektado ng Tianlong Armor na tumulong kay Yehan na mabawasan ang karamihan sa kapangyarihan, nagparamdam pa rin ito kay Yehan na halos lumuhad sa kawalan, dumura ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging napakaputla. Nang makita ito, nagulat sina Elder Qingshan at ang iba pa. Ang batang ito ay talagang pambihira, ngunit mayroon pa rin siyang ilang mga pagkukulang sa pagharap sa isang tagapaglinang sa kaharian ng dakilang karangalan. Palihim na sinabi ng mga higanti sa kanilang mga puso. Gamit ang maliit na kakayahan na ito, gusto mo ring umupo sa posisyon ng unang henyo sa Yao Guangyu. Yulan, putulin mo ang kanyang isa pang kamay para sa akin, kung matatalo ka, kailangan mong magbayad ng presyo. Bigla, ang masamang tinig ni Yin Yang Zun ay nagmula sa langit at lupa, na nagparamdam ng panginginig sa puso ni Yan Yulan nang marinig niya ito. Putulin ang isa pang kamay ni Yehan. Nang marinig ito, hindi lamang nanginginig ang ekspresyon ni Yan Yulan, kundi pati na rin ang mga tao sa mundo ay nagulat. Si Yehan, na ang braso ay naputol sa Jansong, kung ang kanyang braso ay mapuputol, kung gayon ang kanyang buhay ay talagang tapos na. Ang masasamang iniisip ni Venerable Yin Yang ay nagparamdam ng takot sa lahat ng mga higanti rito. Sa halip na patayin si Yehan, gusto niyang pahirapan si Yehan at sirain siya ng paunti-unti. Nangyari na. Kabanata 1704. Labis na nag-aalala sina Elder Qingshan at ang iba pa. Simula nang magsalita si Venerable Yin Yang, walang makakapidyo sa kanya maliban na lang kung ang sinaunang master ng espada ang kikilos. Nanginginig ang ekspresyon ni Yan Yulan. Tiningnan niya si Yehan na nakaluhod at dumudurugong nasa kawalan. Parang hindi na niya maiaangat ang espada. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Sa isipan ni Yan Yulan, matatapos na ang lahat pagkatapos niyang matalo si Yehan, pero hindi niya alam na gusto ni Venerable Yin Yang ang braso ni Yehan, at iyon ang kapalit ng pagkatalo.
Sa sandaling ito, nalaman na ni Yan Yulan na ang ibig sabihin ng sinabi ni Venerable Yin Yang na hayaang mabuhay si Yehan ay isang huling hininga lamang. Ayos lang iyon, hayaan nating maging isang walang silbing tao ang batang ito sa hinaharap, tingnan natin kung ano ang gagamitin niya para lumaban sa aking sekta ng espada. Kumislap ang nakakatakot na malamig na liwanag sa mga mata ng barbaro, at masisira si Yehan kahit hindi siya mismo ang kumilos. Siyempre, gusto niyang makita ang sitwasyon. Sa sandaling ito, napakaginaw din ng mukha ni Yehan, ang isip ng hayop na matandang babaeng iyon ay talagang napakasamang loob. Matandang bruha, masyadong maaga pa para sabihin mo iyan. Pinunasan ni Yehan ang dugo sa gilid ng kanyang labi at dahan-dahang tumayo. Umapaw ang lakas ng buhay sa kanyang katawan na nagpapahintulot sa kanya na unti-unting gumaling mula sa kanyang mga sugat. Nakasuot ng baluti ng digmaan, ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay hindi nabawasan. Oo, si Yan Yulan ay talagang nakakatakot sa isang nakapangangilabot na antas, ngunit ang kapangyarihan ni Yehan ay hindi pa lubos na naipakita. Sa laban kay Yan Yulan kanina, nasubukan na ni Yehan ang lakas ni Yan Yulan. Kahit na mahirap para sa kanya na manalo, hindi naman imposibleng mangyari. Bata, sa pagkakataong ito gagawin kitang pailay muna, at sa susunod na pagkakataon, pupunitin ko ang iyong bibig. Malamig na umungol si Venerable Yin Yang na parang lubos siyang napupuot kay Yehan. Matandang bruha, maliban na lang kung gagawin mo mismo. Malamig ang boses ni Yehan, at sa sumunod na sandali, ang kanyang mga mata ay muling tumingin kay Yan Yulan. Salamat sa awa, ngunit hindi na kailangan ngayon dahil hindi ako magiging maawain sa iyo sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumislap ang mga mata ng mga tao sa mundo. Nakita ng lahat ang lakas ni Yan Yulan, kaya ano pa ang gagamitin ni Yehan para lumaban. Kahit na gawin niya ang kanyang makakaya, mahirap pa rin siyang matalo si Yan Yulan, di ba? Sana ay may lakas pa si Ji. Iyan na lumaban, kung hindi, ang mga kahihinatnen ay tiyak na magiging napakahirap. Nagkatinginan sina Elder Qingshan at ang iba pa, at ang kanilang mga mata ay tahimik na tumingin kay Venerable Yin Yang sa malayo, ang pagiging seryoso sa kanilang mga mata ay napakahigpit. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yan Yulan, tumingin kay Yehan at nagsabi, kung matatalo mo talaga ako, kung gayon marahil ay ligtas kang makakapasa sa pagsubok na ito. Pagkatapos ng lahat, isang kamangha-manghang diwa ng pakikipaglaban ang muling sumabog mula sa kanilang dalawa, at ang dalawang nakakatakot na aura ay nagbanggaan sa kawalan, na nagpaparamdam na parang isang malakas na hangin ang umuungal sa pagitan ng langit at lupa. Si Yehan ay nakasuot ng Tianlong Battle Armor, hawak ang Longevity Sword sa kanyang kamay, ang intensyon ng espada ay tumataas sa langit. Ang ekspresyon sa mga mata ni Yan Yulan ay nanatiling pareho, ang aura na pag-aari ng isang mataas na ranggo na eksperto ay bahagyang nangangahulugang pigilan si Yehan. Pero na, bigla, malakas na sumigaw si Yehan, ang tunog ay parang kulog, at ang kanyang katawan ay naging isang pilak na liwanag at sumugod patungo kay Yan Yulan. Sa gitna noon, ang katawan ni Yehan ay biglang nahati sa dalawa, at ang dalawang Yehan ay agad na lumitaw sa harap ni Yan Yulan. Kasabay nito, isang tao ang naghagis ng espada, ang isa ay sumuntok, at ang bilis ng dalawang figure ay hindi kapanipaniwala. Ang biglaang pagbabago ay halos hindi makasagot si Yan Yulan. Ang gintong liwanag ng espada at ang kamao na naglalaman ng madilim na enerhiya ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, katumbas ito ng dalawang Yehan na nakikipagkompetensya kay Yan Yulan. Ang kahirapan ay hindi kasing simple ng isa plus isa ay katumbas ng dalawa. Bang bang bang! Sa isang iglap, ang tatlong figure ay mabaliw na nagkompetensya sa kawalan, si Yan Yulan ay isa laban sa dalawa, ang mga pagsabog ng nakakatakot na kapangyarihan ng Yin at Yang ay kumalat sa buong kawalan, at ang mga anino ng mga espada ay puno ng langit na parang ulan. Pagkatapos ng napakabilis na banggaan na ito, ang mabaliw na pag-atake ng dalawang Yehan ay nagparamdam kay Yan Yulan na nasa kaharian ng dakilang karangalan, na medyo hindi na niya mapigilan. Ito ang clone ni Yehan. Noong nakaraan, natalo ni Li Hentian ang kanyang nakakatakot na clone. Ang avatar na ito ni Yehan ay kasing nakakatakot ng kanyang pangunahing katawan. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng abnormal na martial arts ito. Nang makita ang eksena, biglang nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa mundo. Kumislap ang mga mata ng mga higanti. Ang avatar ni Yehan ay nakakatakot. Talagang makalilikha siya ng isa pang buhay na hindi gaanong naiiba sa kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban. Gamit ang ganitong uri ng martial arts, sa sandaling makipaglaban siya sa isang tao, dalawa laban sa isa, tatawagin iyon na nakakuha siya ng bentahe. Ito ay
Nanginginig ang katawan ni Venerable Yin Yang, maaaring. Imposibleng mangyari, ang set na iyon ng martial arts ay napakahirap linangin, kahit na nakuha ito ng batang ito nang hindi sinasadya, imposibleng magtagumpay sa paglilinang, ang prosesong iyon ay isang hindi makataong pagpapahirap para sa isang tagapaglinang, ang batang ito ay talagang imposibleng magtagumpay. Gayunpaman, nasabi na iyon, sa ilalim ng belo, ang puso ni Venerable Yin Yang ay puno ng mga nakakatakot na alon, at ang kanyang titig ay nakatuon kay Yehan sa sandaling ito. Ang tunog ng naglalaban ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Matapos gawin ni Yehan ang 9 transformations of punishing the gods, may kaunting lakas na siyang makalaban kay Yan Yulan na nasa kaharian ng dakilang karangalan. Gayunpaman, alam din ni Yehan na dahil lamang dito, hindi pa rin niya matatalo si Yan Yulan. Kabanata 1705. I-reset. Bigla, sumigaw ng mahina si Yehan, ang kulog na tinig na iyon ay may nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat sa mundo, ang avatar ni Yehan ay nagsama sa kanyang katawan, at ang eksena na ito ay naganap sa mga mata ng lahat na parang isang himala. Buzz. Sa isang iglap matapos ang pagsama ng avatar ni Yehan sa kanyang katawan, ang aura sa katawan ni Yehan ay biglang tumaas, at ang tumataas na antas ay nagulat sa lahat sa mundo. Paano biglang naging napakalakas ng aura ni Yehan? Ang ganitong uri ng hininga, natatakot ako na halos kapareho na ito kay Yan Yulan sa kaharian ng dakilang karangalan. Sa nakapaligid na kawalan, maraming tao ang mukhang nagulat, at si Yan Yulan, na pinakamalapit kay Yehan, ay nakaramdam din ng aura na kinatakutan niya. Ang pagsasama ng avatar ni Yehan at ng kanyang katawan ay agad na doble ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na mayroong isang hindi pa nagagawang malakas na puwersa sa kanyang katawan na kailangang sumabog. Paumanhin. Isang makapal at mababang tinig ang nagmula sa langit at lupa, ang espada ni Yehan, na parang isang sinaunang Diyos na demonyo, ay umiikot na may kamanghamanghang kapangyarihan sa pagpatay, papalapit kay Yan Yulan. Nang makita ito, kahit na nagulat si Yan Yulan sa kanyang puso, ang kanyang sariling kapangyarihan ay walang pag-aalinlangan na pinakawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yin at Yang ay pinigilan sa buong kawalan. Sa isang iglap nagkaroon ng isang nakakagulat at mapanirang banggaan na parang pagbagsak ng langit at lupa, at pagkatapos, ang katawan ni Yan Yulan ay lumipad pabaliktad na parang saranggola na naputol ang tali, na may tumutulong dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Umatras din si Yehan, namumutla ang kanyang mukha, ngunit kung ihahambing, si Yan Yulan sa sandaling ito ay hindi napigilan si Yehan. Sa itaas ng kawalan, ang dalawang henyo ay umatras ng sunod-sunod, ang mukha ni Yehan ay mukhang medyo namumutla, ngunit kung ihahambing, si Yan Yulan ay mukhang napakahirap, isang patak ng dugo ang damaloy mula sa gilid ng kanyang labi, na nagpapula sa kanyang puting belo. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang umiikot na 3,000 itim na buhok, ang puting belo na tumatakip sa kanyang walang kapantay na kagandahan ay biglang umihip sa hangin, na nagpapakita ng isang magandang mukha sa nakaraan. Ang mukha na ito ay napakadelikado, na parang ito ay isang obra maestra mula sa langit. Sa sandaling ito, ang kanyang kagandahan ay nalampasan ang anumang babae sa mundo. Bagaman, sa sandaling ito, ang kahangahangang mukha na ito ay lubhang namumutla, at ang dugo ay umaagos pa rin mula sa sulok ng bibig, ngunit hindi pa rin ito kayang harangan ang kaakit-akit na aura na nagmumula sa mukha na ito. Sa sandaling ito, maraming tao ang hindi pinansin ang labanan at tumuon sa kahangahangang mukha ni Yan Yulan. Si Yan Yulan sa Ice Palace ay isang bihirang kagandahan, alam ito ng lahat, ngunit gaano siya kaganda. Ngunit kakaunti ang mga tao ang makakapaglarawan nito, kahit na nakita nila ito ngayon, tila walang mga salita upang ilarawan ang kahangahangang mukha na ito. Sa kawalan sa tapat ni Yan Yulan, si Yehan na may namumulang mukha ay hindi inaasahan na si Yan Yulan ay isang napakagandang babae. Tuwing nakikipagkite siya sa kanya, tinatakpan ng kabilang partido ang kanyang mukha ng puting buhangin, ngunit matapos makita ang mukha na ito, medyo naunawaan din ni Yehan ang intensyon ng kabilang partido. Gamit ang ganyang mukha, sapat na iyon para pagselusan ang lahat ng babae sa mundo. Natatakot ako na siya ay magiging sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Ito ay maliwanag na hindi ang gusto ni Yan Yulan. Namumutla ang mukha ni Yan Yulan. Nang tiningnan niya si Yehan na may mga mata ng paghanga sa kawalan, ang kanyang namumulang mukha ay unti-unting hamuupa. Napakita na niya kay Yehan ang kanyang pinakamagandang porma, gayunpaman, medyo masama ito sa huli. Yan Yulan ng Ice Palace, isang napakahusay na junior, natatakot ako na walang babae sa Yaoguang Realm ang makakahigitan sa dalagang ito. Hindi mapigil ang magkomento si Li Kangmang, ang higanti ng Lijan Villa.
Ang mga salitang ito ay napakaangkop, anuman ang kanyang hitsura, lakas, o ang malakas na lalaki na nasa likuran niya, ang liwanag sa katawan ni Yan Yulan ay mukhang napaka-nakasisilaw. Sa mundo, lahat ng higanti ay tumango. Kung ang kanilang mga alagad ay makikasal sa Ice Palace, iyon ay isang bagay na inaasam-asam ng maraming higanti. Gayunpaman, ang lakas ni Yehan ay talagang ang pinaka-abnormal sa mga abnormal. Nahaharap sa mataas na ranggo na si Yan Yulan, mayroon pa rin siyang mga kwalifikasyon upang saktan ang kabilang partido. Ito ay talagang lampas sa inaasahan ng sinuman. Mas mataas ang kaharian, mas mahirap ang hamon na lampas sa susunod na antas. Talagang hindi inaasahan na magagawa ito ni Yehan. Ang kanyang kinabukasan ay tiyak na lalampas sa anumang malakas na tao sa Yaoguang domain. Nang marinig ang mga tinig na ito mula sa langit at lupa, isang masamang liwanag ang kumislap sa mga mata ng barbaro, at isang hindi mapipigilang nakamamatay na aura ang sumabog sa kanyang katawan. Huminga rin ng maluwag sina Elder Qingshan at ang iba pa sa sandaling ito. Kahit na ang tagumpay ni Yehan ay nagulat sa kanila, iyon ang gusto nilang makita. Gayunpaman, ngayon na nanalo na si Yehan, paano naman ang kinatakutang si Venerable Yin Yang? Natatalo ako. Sa kawalan, mahina na nagsalita si Yan Yulan. Tiningnan niya si Yehan at sinabi, nanalo ka, at ang numero 1 sa listahan ng mga bayani ay iyo pa rin. Walang sino man ang makakakuha nito, at hindi ko rin kaya. Kabanata 1706. Pasensya na, nasaktan kita. Huminga ng malalim si Yehan. Para matalo si Yan Yulan, nahirapan din si Yehan na manalo. Sa labanang ito kay Yan Yulan, talagang ginawa ni Yehan ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang master na ng dakilang ranggo na, at si Yehan ay nasa tuktok lamang ng huling yugto ng Concentration Realm, at may maliit na pagkakaiba sa gitna. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang mag-relax ang puso ni Yehan, isang nakakatakot na figure ay parang isang bagyo na gumagalaw patungo kay Yehan sa isang kawalan. Ang bilis nito ay makikita lamang ng ilang higanti sa nakapaligid na kawalan, wala man lang oras si Yehan para gumanti, ang nakakatakot na figurang ito ay nakarating na sa itaas ng ulo ni Yehan. Siya ay ang barbaro na may nakamamatay na intensyon sa kanyang magaspang na mukha, dahil wala na si Dugwao sa kamay ni Yehan, syempre hindi na matatakot ang barbaro sa anumang bagay, si Yehan ay nagiging mas at mas natitirang, sa lalong madaling panahon ang pag-alis nito ang pinakamahalagang bagay. Naramdaman ng walang katapusang nakamamatay na intensyon na nabalot, nanlamig ang mukha ni Yehan. Hindi maganda. Ang eksena na ito ay nagparamdam ng panginginig kay Elder Qingshan at sa iba pa. Talagang nagpas siyang kumilos ang hayop na Manzang, at sa oras na ito, nalubos na hindi inaasahan. Mayroon ding ekspresyon ng pagkagulat sa mga mukha ng iba pang mga higanti. Nagkukunwari ka bang hindi ako umiiral? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na tinig ang nagmula rin sa langit at lupa, at pagkatapos, bago pa man mahulog ang tinig, isang puting figure ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Yehan na parang teleportasyon. Pagkatapos, nakakatakot na apoy ang sumabog na kumakalat sa kawalan, at ang apoy ay parang isang mabangis na alon na pinipigilan ang posisyon ng barbaro na may walang awa na saloobin. Ang gamot ay nagsusunog sa langit. Nanlamig ang tinig ng barbaro, at bigla, ang higanting espada ay sumalpok sa dagat ng apoy, na parang isang dragon at isang ahas na lumilipad, at ang apoy ay sumalpok sa kawalan na parang mga alon. Ang mga eksena ay napaka-nakakatakot, upang sirain ang mundo. Nang makita ito, nagmadaling umatras si Yehan, at napunta sa isang disyerto na kawalan. Nakipaglaban ang sekta ng barbaro kay Yao Fentian, at ang aura lamang ay nagparamdam sa kanya ng banta ng kamatayan. Masyado siyang malapit sa kalaban, at si Yehan kahit gaano pa kalakasihan, baka hindi siya makataka sa masamang kapalaran. Ang batang ito ay ang aking Elder Yaogo, gusto mo siyang hawakan, tinanong mo na ba ako? Napakaginaw ng tinig ni Yao Fentian sa mundo ng dagat ng apoy, at ang nakakatakot na dagat ng apoy ay hindi matuno ang lamig. Bilang isang higanti ng lambak ng gamot, ang lakas ni Yao Fentian ay natural na napakalakas. Tulad ng Tianzong, si Yao Fentian ay ang kataas-taasang nilalang din ng 7 pagsubok. Ang Manzong ay wala na lang sa kataas-taasang nilalang ng 6 na pagsubok. Nang unang magbanggaan ang dalawa, malinaw na narinig ng lahat ang tunog na parang pagkasira ng pader ng mundo mula sa mundo ng dagat ng apoy. Gayunpaman, nang harangan ni Yao Fentian ang sekta ng barbaro, may nangyari ulit, at isang nakakatakot na nakamamatay na intensyon ang biglang sumabog muli sa mundong ito, at ang pinagmulan ng nakamamatay na intensyon ay direktang papalapit sa posisyon ng Eagle Fort. Bata, masyadong mapanganib ka, kaya dapat kang mamatay.
Ang lakas ng higanti ng Eagle Fort ay pambihira din. Nang ang nakakatakot na nakamamatay na intensyon ay bumalot kay Yehan, ang mapanirang huling galaw ng kalaban ay tumagos sa kawalan at dumating sa posisyon ni Yehan na parang kidlat. Paano kayang harangan ni Yehan ang galaw ng higanti? Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat sa mundo. Kumilos ang mga barbaro, at ngayon kumilos na rin ang higanti ng Eagle Fort. Ang dalawang partido ay tila may kasunduan na lubos na puksain si Yehan ngayon. Matatalo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang harbinger ng kaguluhan na parang wala itong kinalaman sa isa pang pangunahing tauhan ngayon. Ang biglaang pag-atake ng higanti ng Eagle Fort Condor ay hindi rin inaasahan ng mga tao sa mundo. Ang mapanirang kapangyarihan ay dumating kay Yehan. Ngayon sino pa ang makakalaban sa higanti ng Eagle Fort tulad ng gamot? Natatakot akong determinado ang dalawang lalaking ito na alisin ang batang iyon ngayon. Lihim na naisip ni Li Kangmang, sa kanyang mga mata, may kumikislap na nakakatakot na liwanag. Sa sandaling mamatay si Yehan ngayon, ang bagay na ito ay tiyak na hindi magtatapos ng ganito, at ang ganitong uri ng paghaharap ay magiging mas marahas. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa likuran ni Yehan. Sa sandaling masaktan niya talaga ang mga taong ito, magiging mahirap talagang harapin ito. Sa kawalan, pinapanood ang nakakatakot na kapangyarihan na bumababa patungo kay Yehan, ang mga mata ng lahat ay puno ng takot. Isang nakalulungkot na bagay na ang isang napakamangha-manghang henyo ay nahulog na lang ng ganito. Sa pagitan ng langit at lupa, sina Elder Qingshan at ang 5 iba pang kataas-taasang nilalang ay mabaliw na lumipat patungo sa posisyon ni Yehan, sinusubukang pigilan ang pag-atake ng mga higanti ng Condor Eagle Castle. Mula sa kanilang mga katawan, ang kapaligiran ng takot at kaguluhan ay napuno ng mundo. Nang makita ang eksena na ito, sa ilang kadahilanan, isang ekspresyon ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Yan Yulan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat ay ang isang taong hindi dapat kumilos ay biglang kumilos sa sandaling ito. Umalis. Kabanata 1707. Ang malalim at malamig na tinig ay biglang umalangaw-ngaw na parang kulog at si Venerable Yin Yang ay biglang lumitaw sa tabi ni Yehan. Kumaway siya ng kanyang palad na parang ginawa niya ito ng basta-basta, ngunit ang puwersang iyon ay agad na umalog sa higanti ng Eagle Castle. Ang pag-atake ay nawasak na nagdulot sa mga higanti ng Eagle Fort na umatras sa kawalan na may ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Ang buhay niya ay akin. Kung may manggahas na hawakan siya ng walang pahintulot ko, sisirain ko ang buong pamilya niya. Sa ilalim ng itim na belo, imposibleng makita kung ano ang itsura ng mukha ni Venerable Yin Yang, ngunit sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa mundo ang isang nakamamatay na intensyon na tumagos sa kanilang mga buto, na umaapekto sa kanilang mga isipan. Para bang may marka na nakaukit sa kanilang mga puso. Sino mang manggahas na hawakan si Yehan ay kailangang magtiis sa galit ni Venerable Yin Yang. Nang makita ito, nagulat ang mga tao sa buong mundo. Kahit ang mga higanti tulad ni Li Kangmang at Host Qingwei ay may mahinang ekspresyon ng takot sa kanilang mga mata. Si Venerable Yin Yang, kaya niyang gawin ang mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya niyang patayin si Yehan, kaya rin niyang iligtas si Yehan. Siyempre, lahat ng ito ay dahil gusto niyang sirain si Yehan gamit ang kanyang sariling mga kamay, at ayaw niyang makita na si Yehan ay sinisira ng iba. Dahan-dahan na huminga si Yan Yulan, ngunit ang kanyang mga nakatitig na mata ay hindi nag-relax. Sa kawalan, sina Elder Qingshan at ang iba pa ay huminto sa harap ni Venerable Yin Yang. Kahit na iniligtas ni Venerable Yin Yang si Yehan mula sa mga higanti ng Eagle Fort, ngunit para kay Yehan, natatakot ako na siya ay nahaharap sa isang mas malaking problema. Krisis, at ang krisis na ito ay nagmumula kay Venerable Yin Yang na nakatayo sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, ang mukha ng higanti ng Eagle Fort ay napakasamang itsura, at isang uri ng takot ang unti-unting lumago sa kanyang puso. Hindi niya kayang labanan ang galaw ng kalaban ng kumilos si Venerable Yin Yang. Anumang higanti ay makararamdam ng kawalan ng lakas sa pagharap sa kanya. Ang ekspresyon ni Yehan ay napakaginaw. Sa wala pang isang minuto, halos mawala siya sa buhay ng 2 beses. Kahit na si Venerable Yin Yang ang nagligtas sa kanya noong nakaraang pagkakataon, hindi siya magpapasalamat dito. Well, ang layunin ng babaeng ito ay kapareho ng kay Manzang at iba pa, gusto din niyang patayin siya, ang pagkakaiba ay gusto niyang gawin ito mismo. Bata, may kakayahan ka. Saan galing ang iyong martial arts? Lumingon si Venerable Yin Yang at tiningnan ang malamig na mukha ni Yehan. Bigla siyang nakaramdam ng tuwa. Utang sa kanya ni Qin Wu daw, at babawiin niya ito kay Yehan, isang alagad. Isang uri ng paghihiganti. Hehe,
Matandang bruha, syempre utang ko ang aking martial arts sa iyo. Nakakaramdam ka ba ng pagkadismaya ngayon dahil hindi mo sinasadyang tinulungan ako? Nang iinis na ngumiti si Yehan, kahit na si Yin Yang Zun o nakatayo sa harap niya sa sandaling ito, hindi siya susuko kay Yehan. Talaga nga, ang mga bagay na iniwan ko noon ay napunta sa iyong mga kamay. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Venerable Yin Yang. Nakuha niya ang 9 transformations of God nang hindi sinasadya, ngunit dahil ang mga kondisyon sa paglilinang ay napakahirap, at ang sakit na gusto niyang tiisin sa proseso ng paglilinang ay hindi maisip, kaya sumuko si Venerable Yin Yang, ngunit hindi niya inaasahan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang set na ito ng napaka-domineering martial arts ay nahulog sa mga kamay ng kanyang pinakakinamumuhian na alagad. Matandang bruha, ano ang gusto mo ngayon? Malamig na tanong ni Yehan. Nang marinig ito, sina Elder Qingshan at ang iba pa na hindi kalayuan ay ngumiti ng mapait sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, magiging isang napakawalang kabuluhang pagpipilian ang magpatuloy sa pag-inis kay Venerable Yin Yang. Gayunpaman, kay Yehan, dahil gusto ni Venerable Yin Yang siya ay sisirain, bakit niya dapat kawan ang kabilang partido? Sa kawalan, ang labanan sa pagitan ng sekta ng Barbaro at ni Yao Fengtian ay hindi pa tumitigil. Ang dalawang higanti ay naglalaban, maliban na lang kung susuko ang magkabilang panig, mahirap itong ihinto. Ang mga mata ng nakapaligid na mundo ay nakatingin din sa labanan sa pagitan ni Yehan, Venerable Yin Yang at ng mga higanti. Sa puntong ito, paano ito magtatapos sa huli? Walang sino man ang makakahula nito. Kung matatalo ka, kailangan mong magbayad ng presyo, at kung mananalo ka, kailangan mo ring magbayad ng presyo. Napakaginaw ng tinig ni Venerable Yin Yang na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang isang demonyo. Sinabi ko, kailangan mong gamitin ang iyong isa pang kamay, putulin ito at gawing isang walang silbing tao ka, bata, kung gusto mong sisihin, sisihin mo si Qin Wu daw. Matapos sabihin iyon, sa ilalim ng titig ng mga nakapaligid na tao, ang kamay ni Venerable Yin Yang sa ilalim ng itim na roba ay biglang inilabas. Ang kamay na ito ay kasing puti ng jade, at napakaganda nito. Gayunpaman, sa mga mata ni Yehan ngayon, ang kamay na ito ay napakaganda, ito ay parang isang nakal-alasong alakdan, kung hahawakan mo ito, masasaktan ka kung hindi ka mamatay. Ang eksena na ito ay nagbago ng mga mukha ng mga eksperto sa panig ni Yehan, ngunit sa pagharap kay Lord Yin Yang, paano nila siya mapipigilan? Mayroon bang wala talagang magbabago? Bangantong hininga si Yan Yulan sa kanyang puso. Ngayon na kumilos si Lord Yin Yang, maiisip ng lahat ang wakas ni Yehan. Gusto niya ang kamay ni Yehan, kaya walang makakapigil sa kanya. Ang mga lumang bagay sa nakaraan, ang mga sama ng loob at sama ng loob ay parang sutla, at patuloy na pinuputol at pinag-uusapan. Bakit mo ipinapasa ang mga sama ng loob na ito sa isang inosenteng junior? Sa sandaling ito, mayroong isang mahabang buntong hininga na tunog mula sa langit at lupa. Hindi ko alam kung saan nagmula ang tunog, ngunit malinaw itong naiparating sa mga tainga ng lahat. Nang marinig ito, sina Li Kangmang, ang may-ari ng Qingwei, at ang higanti ng Shenying Castle ay tumingin lahat sa isang kawalan, kung saan isang marumi na matandang lalaki na may gulo-gulong buhok ay unti-unting naglalakad sa kawalan na nakatalikod ang mga kamay. At siya, syempre, ay isang banal na sinaunang master ng espada. Nang makita ang kanyang hitsura, ang mga mata ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa mundo ay nakatuon din. Kahit na ang kalaban ay marumi pa rin, walang sino man ang mag-aapi sa kanya dahil dito. Banal na sinaunang master ng espada. Siya rin ay isang maalamat na makapangyarihang tao sa Yaoguang domain. Tulad ni Venerable Yin Yang, ang kanyang lakas ay hindi rin masusukat. Sa dalawang makapangyarihang taong ito, ang isa ay tinatawag na Chiju at ang isa ay tinatawag na Areju. Nagdulot ito ng takot sa mga higanti ng lahat ng sekta. Ngunit ngayon, ang paglitaw ng sinaunang master ng espada, pagkatapos natitigan siya ng ilang higanti, sa isang iglap, halos lahat ng mga mata sa mundong ito ay tumingin sa kanya. Ang malakas na taong ito na naninirahan sa madilim na lungsod ay lalabas din pagkatapos ng lahat. Maging aktibo. Kabanata 1708. Sa sandaling ito, kahit ang digmaan sa pagitan ni Yao Fengtian at Manzang ay tahimik na huminto, ngunit si Manzang ay tila napakahirap na harapin si Yao Fengtian, at palaging nasa estado ng pagiging pinipigilan. Kung magpapatuloy ito, papatayin siya ni Yao Fengtian, ang mga sekta ng Barbaro ay lahat posible. Siyempre, ang matinding eksena na ito ay maaaring hindi mangyari sa ngayon. Pareho pa ring nasa estado ng pagpipigil ang magkabilang panig. Masyadong madugong, kaya wala ng paraan para harapin ito.
Gayunpaman, habang mas maraming master ang nasasangkot, ang pagpipigil na ito ay masisira sa huli. Snort! Malamig na umungol ang barbaro kay Yao Fentian, at napunta sa tabi ng higanti ng Condor Eagle Castle na may madilim na mukha. Sa ngayon, nasa iisang bangka na sila. Dahil hindi nila kayang patayin si Yehan ngayon, maaari lamang silang magplano na pumunta sa Japan. Hindi pinansin ni Yao Fentian ang sekta ng barbaro. Tiningnan niya ang sinaunang master ng espada, at pagkatapos ay bumagsak sa katawan ni Venerable Yin Yang. Mayroon ding ekspresyon ng paggunita sa kanyang mga mata sa ilalim ng puting buhok. 100 taon na ang nakalilipas, ang tatlo sa kanila ay naglakbay sa Yaoguang Realm, gaano sila kasaya, ngunit mula noong paglitaw ng isang magandang babae, nagbago na ang lahat. Sa huli, bumalik siya sa Medicine Valley upang tanggapin ang posisyon ng Valley Master. Ang sinaunang master ng espada ay nanirahan sa pagkakatago sa madilim na lungsod, walang mga pag-shot. At ang pinakakritikal na si Qin Wu daw ay nanirahan din sa isang maliit na dinastiya at naging isang maliit na guro ng emperador. Pagkatapos magtago ng napakatagal, sa wakas ay pinili mong ipakita ang iyong sarili. Malamig na tumawa si Venerable Yin Yang, ngunit ang tawa ay nakakatakot na marinig sa kanyang mga tainga, ngunit maririnig din mula sa mga salitang ito na alam ni Venerable Yin Yang na dumating na ang sinaunang master ng espada, ngunit nagtago siya sa dilim at hindi nagpakita, katawan lamang. Kung hindi ako magtatago sa dilim, paano ko malalaman kung ang iyong puso ay talagang malamig? Naglakad pasulong ang sinaunang master ng espada na nakatalikod ang mga kamay, at lumitaw sa harap ni Venerable Yin Yang na parang pag-urong sa 1 pulgada. Sa harap niya, mayroong isang komplikadong ekspresyon sa kanyang maulap na mga mata, ang batang ito ay ang aking alagad din, kaya kailangan kong alagaan ang bagay na ito ngayon kahit na masira ang kasunduan. Ganun ba? Malamig na ngumiti si Venerable Yin Yang, at sinabi sa isang malamig na tono, dahil ito ay ang karaniwang alagad mo at ni Qin Wu daw, dapat ko siyang sirain ng higit pa, at hayaan mong matikman mo rin ang uri ng pagpapahirap. Ang lasa ng pagkasira, dahil pinili mong kumilos, dapat kang maging handa na mamatay, alam mo, hindi mahirap para sa akin na patayin ka. Marahil ngayon ay nalampasan mo na ang 9 na pagsubok at nagpanday ng isang hindi masisira na gintong katawan. Tiningnan ng sinaunang master ng espada si Venerable Yin Yang na may komplikadong ekspresyon. Alam ng sinaunang master ng espada na sa mga tuntunin ng talento, hindi siya kasing ganda ng kabilang partido, at sina Qin Wu daw at Yao Fentian ay hindi rin kasing ganda ng kabilang partido. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang mundo. Lampas sa 9 na pagsubok at nagpanday ng isang hindi masisira na gintong katawan, iyon ay isang hindi masisirang kaharian. Maaaring ba na talagang naabot na ni Venerable Yin Yang ang hakbang na ito? Sa buong Yaoguang Realm, walang malakas na tao sa Immortal Realm mula noong huling digmaan sa milenyo, at pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, walang malakas na tao sa Immortal Realm sa Yaoguang Realm. Immortal Realm, talagang naabot na ba ni Venerable Yin Yang ang yugtong ito? Ang isang malakas na tao sa antas na ito ay hindi pa lumilitaw ng halos 1,000 taon. Nagulat ang lahat sa mundo, at si Yan Yulan ay lubos ding nagulat. Hindi niya inaasahan na si Venerable Yin Yang ay isang malakas na tao na sa Immortal Realm na. Ang kaharian ng pagtingala. Nagulat din ang ekspresyon ni Yehan. Hindi masisirang kaharian, hindi niya kailanman ikinakonekta ang tatlong salitang ito sa nakakatakot na babaeng ito. Sa pagharap sa isang malakas na tao sa kahariang ito, talagang walang lakas siya. Sa sandaling ito, kahit ang mga higanti tulad ni Li Kangmang, Qing Wei, Manzao, at iba pa, ang tingin sa kanilang mga mata ay mas nakakagulat pa. Bilang kataas-taasang makapangyarihang tao, mas naiintindihan nila kung ano ang kinakatawan ng tatlong salitang, Immortal Realm. Ngayon na lumitaw ang isang ganyang malakas na tao sa Yaoguangyo, kahit na ang lahat ng 9 na pangunahing puwersa ay magpapasakop sa kanya, walang sino man ang mangangahas na tumanggi. Kapag nagalit ang isang makapangyarihang tao sa Immortal Realm, kaya niyang ilipat ang mga bundok at dagat na isang makapangyarihang paraan. Kahit ang 9 na pagsubok na kataas-taasang nilalang ay makakatingin lamang sa isang ganyang makapangyarihang tao. May isang kasabihan sa sinaunang panahon, lahat ay mga langgam sa Immortal Realm. Mula sa pangungusap na ito, maririnig ng isa kung gaano katikat ang malakas na tao sa Immortal Realm. Kapag umabot lamang sa antas na ito, masasabing isang malakas na tao na talaga. Pagkatapos ng maraming taon na pamumuhay sa pagkakatago, ang iyong sinaunang master ng espada ay malamang na malapit na sa kahariang ito.
Sabi ni Venerable Yin Yang sa isang malamig na tinig, gayunpaman, sa Yaguang Domain, maliban na lang kung susuko ako sa sinumang gusto kong hawakan, kung hindi, hindi mo mapoprotektahan ang sinuman. Maaaring determinado ka talagang sirain siya. Unti-unting nanlamig ang tinig ng sinaunang master ng espada, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay umapaw sa paligid niya. So what? Hindi umatras si Venerable Yin Yang, ang malamig na aura ay tila nagiging mga hibla ng matatalas na espada na lumulutang sa nakapaligid na mundo, handa nang sumabog anumang oras. Bata, umalis ka na, wala kang kinalaman dito. Kumaway ang sinaunang master ng espada. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yehan, at dumiretso kina Elder Qingshan at sa iba pa. Ngayon na ang dalawang malalakas na taong ito ay malapit ng lumaban, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos, at pinakamaganda para sa mga mortal na umatras hanggat maaari. Kabanata 1709. Buzz. Unti-unti, sa kawalan kung saan nanunood ang lahat, ang dalawang makapangyarihang tao ay nagkaharap, at isang nakakatakot na aura ang mabaliw na pinakawalan mula sa kanilang mga katawan. Naramdaman ito, lahat ng mga higanti ay mabilis na inilipat ang kanilang mga tao palayo. Sina Yehan at ang iba pa ay umatras na sa isang lugar na 10,000 metro ang layo. Ang kawalan kanina ay tuluyan ng nawala, na nag-iiwan ng isang malawak na larangan ng digmaan, kung saan, 2 tao lamang ang naiwan. Gu Jianxi, may bahagi ka rin sa nangyari noon. Kung hindi mo ito iniulat noon, kailangan mong bayaran ito ngayon. Bigla, isang tinig na umalangaw sa langit at lupa ay naiparating sa kawalan sa harap, at pagkatapos, biglang naramdaman ng lahat na ang mga pader ng espasyo sa kanilang paligid ay biglang gamulo, at ang kawalan ng mundo sa harap nila ay nabalot ng isang di nakikitang puwersa. Sa lahat ng direksyon, biglang lumitaw ang 8 nagniningning na sinag ng liwanag, na nakatayo sa kawalan na parang Optimus Prime, na bumalot sa buong kawalan. Ito ay isang forma sayon. Si Venerable Yin Yang ay kilala bilang ang Ultimate Formation. Ang kanyang single-handed formation ay maaaring lubos na bumuo ng anumang forma sayon sa isang pag-iisip lamang. Kung tama ang hula ko, ito ay ang 8 Absolute Formation. Ang mga mata ni Li Kangmang ay nagliliyab, at ang forma sayon na lumitaw sa kawalan sa harap ay sumasakop ng 10,000 metro, at ang 8 sinag ng liwanag ay sumakop sa 8 direksyon ng mundo. Walang pintuan ng buhay, tanging ang pintuan ng kamatayan. Forma sayon, si Venerable Yin Yang ay nagtayo ng isang napakalaking forma sayon, maliwanag na gusto niya ang buhay ng sinaunang master ng espada. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakakatakot na forma sayon ay sumasakop ng 10,000 metro ang radius, at 8 haligi ng liwanag ay nakatayo sa lahat ng direksyon, na parang isang hola. Sa mundong iyon, tanging ang sinaunang master ng espada at si Venerable Yin Yang ang nagkaharap, isang napakaumaalan na kapangyarihan ang pinakawalan mula sa kanilang dalawa. Bigla, bahagyang itinaas ni Venerable Yin Yang ang kanyang mga kamay, at ang 8 sinag ng liwanag na nakatayo sa lahat ng direksyon ng mundo ay biglang umiikot sa nakapaligid na kawalan, at mula sa bawat sinag ng liwanag, mayroong isang nakakatakot na yin yang pattern. Ang puwersa ay pinakawalan. 8 sinag ng liwanag, 8 hibla ng kapangyarihan, natipon mula sa lahat ng direksyon ng mundo, at hawak ni Venerable Yin Yang sa magkabilang kamay. Ang mga kapangyarihang ito ay konektado at maaaring makulong ang mundo. Ang mga tao dito ay walang matatakasan. Ang taga-kontrol ng forma sayon ay ang piraso ng langit at lupa ang nag-iisang pinuno. 8 absoluto sa isa, Zin. May isang nakakatakot na puwersa sa palad ng kanyang kamay, at nanginginig ang mga kamay ni Venerable Yin Yang. Bigla, sinumang nasa 10,000 metro ang layo ay makakakita na ang puwersa ay bumuo ng isang mapanirang bagyo, at ang puwersang pumipigil ay direktang nagparamdam sa kawalan na parang ito ay nabasag na parang salamin, at ang eksena na ito ay kumalat sa posisyon ng sinaunang master ng espada. Bear. Si Muran, isang asul na apoy ay pinakawalan mula sa katawan ng sinaunang mandurukot, tinusok ang kanyang mukha, at kumakalat sa kawalan sa harap niya, na bumubuo ng isang dagat ng asul na apoy, na biglang lumitaw, na nagdulot sa nakapaligid na hangin sa pagitan ng langit at lupa na parabang lahat sila ay na-evaporate, nagbago ang kulay ng kawalan, at ang nakakatakot na eksena ay mas hindi mailalarawan. Sa isang iglap matapos ang mga pagkilos ng dalawang nangungunang makapangyarihang tao na ito, ang banggaan ng asul na apoy at ang kapangyarihan ng yin at yang ay nagdulot ng panginginig kahit sa langit sa labas ng forma sayon, at ang mundo sa loob ng forma sayon, ang pader ng espasyo ay mas marami pang mga bitik ang kumalat, at ang eksena ng pagkawasak sa lupa sa ibaba nila ay nagulat sa lahat ng 10,000 metro ang layo.
Sa ilalim ng pagwasak ng nakakatakot na puwersang ito, ang lupa ay mabaliw na lumulubog, ang espasyo ay napunit, ang lupa ay gumuho, at ang liwanag ay pumapalibot dito. Sa sandaling ito, kahit ang isang malakas na tao tulad ni Li Kangmang ay hindi mangangahas na pumasok sa mundo. Boom! Sa porma sayon, ang mukha ng sinaunang master ng espada ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Kahit na ang kanyang imahe ay hindi maganda sa sandaling ito, ang kanyang aura ng isang malakas na tao ay walang kapantay sa buong mundo. Ang nakakatakot na asul na apoy sa kanyang palad, naglalakad, ang uri ng apoy na iyon ay nagmamadaling sumugod patungo sa Yin Yang Zun. Sa porma sayon, tila makontrol ni Venerable Yin Yang ang walang katapusang kapangyarihan ng Yin at Yang para magamit niya. Sa itaas ng 8 haligi ng liwanag, ang walang katapusang kapangyarihan ay kinokontrol niya, at mabaliw siyang pinipigilan ng asul na dragon na kinokontrol ng sinaunang master ng espada. Ang kulay ng apoy, ang ganitong uri ng apoy ay hindi pangkaraniwan din, ang sinaunang mandurukot ay tinatawag na ultimate weapon, hindi lamang ito tumutukoy sa kanyang sining ng paggawa ng mga armas, kundi pati na rin ang apoy na kanyang kinokontrol. Ang Netherfire ay ang pinaka-domineering na apoy sa mga apoy ng langit at lupa. Mas malakas ang taga-kontrol ng ganitong uri ng apoy, mas magiging makapangyarihan ang Netherfire. Tila ang mga daang taon na pamumuhay sa pagkakatago ay talagang nagpabuti ng iyong lakas ng husto. Natatakot ako na malapit ka na sa susunod na hakbang. Gayunpaman, mayroong isang hindi malalagpasan na puwang sa pagitan ng siyam na pagsubok at ng immortalidad. Panahon na upang magbayad. Isang malalim at walang malasakit na tinig ang umalangaw-ngaw sa kawalan na napapaligiran ng mga ulap. Ang Venerable Yin Yang na may hawak na nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang palad ay biglang gumalaw. Habang ang kanyang mga kamay ay sumasayaw, ang mga sinag ng liwanag na umiikot sa mundo ay biglang lumiit, at sila ay walang hanggan na mas malapit sa isa't isa, distansya. Pagbubuklad ng 8 pintuan. Pagkatapos, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat sa mundo, si Venerable Yin Yang ay lumitaw sa labas ng porma sayon ng liwanag, at ang nakakatakot na 8 sinag ng liwanag ay lumiit mula sa pagsakop sa 10,000 metro hanggang sa 100 metro. Sa kawalang iyon, tanging ang sinaunang master ng espada ang naiwan para sa isang tao. Ang Baho Formation sa sandaling ito ay parang isang hola, na lubos na bumalot sa sinaunang master ng espada, na pinipigilan ang kanyang apoy na multo. Nang makita ang eksena na ito, kumunat ang noo ng sinaunang master ng espada. Nakatali. Bigla, binigkas ni Venerable Yin Yang ang isang salita ng dahan-dahan, at nakita ang kanyang mga kamay na magkakaugnay, ang selyo ay nabuo, at itinapon niya ito sa ere. Ang langit at lupa ay umaalon mula sa lahat ng direksyon, sinusubukang itali ang sinaunang master ng espada sa kawalang iyon, at hayaang kontrolin ng iba ang kanyang buhay at kamatayan. Sa porma sayon, ang sinaunang master ng espada ay nakakulong ng 8 nakakatakot na puwersang ito, at hindi niya kayang bitawan ang kanyang seryosong mga kilay. Ang apoy ng Netherworld, ang sandata ng 3 hari, patayin. Kabanata 1710. Isang napakamakapal at matandang tinig ang nagmula sa bibig ng sinaunang master ng espada, at pagkatapos, ang Netherfire ay mabaliw na lumalaban sa 8 hibla ng kapangyarihan ng Yin at Yang na pinakawalan mula sa buong porma sayon. Kasabay nito, sa kawalan sa paligid ng sinaunang master ng espada, 3 nakakatakot na banal na armas ay nakalutang sa kawalan. Sa ilalim ng kontrol ng sinaunang master ng espada, sumugod sila patungo sa 3 direksyon ng langit at lupa, sinusubukang sirain ang buong ika-8 mundo na bumalot sa kanya. Lahat ng labanan ay nawasak. Sandata ng antas ng hari ng langit. Nang makita ang 3 mahiwagang armas na lumitaw sa porma sayon, ang mararangal na mga mata ng lahat ng makapangyarihang tao sa mundo ay kumislap ng isang maliwanag na liwanag. Sa buong Yaoguang Domain, tanging ang 7 pangunahing sekta lamang ang may mga sandata sa antas ng hari ng langit. Sa sandaling ito, ang sinaunang master ng espada ay nag-iisa na may hawak na 3 sandata sa antas ng hari ng langit. Ang mga mata ni Yehan ay napakaseryoso din, nakita na ni Yehan ang 3 sandatang antas ng hari ng langit na ito noon, at ngayon na ginamit na ng sinaunang baliw ang ganitong uri ng trump card, natatakot siya na siya ay nasa ilalim ng hindi maisip na presyon sa sandaling ito sa porma sayon. Boom! Bigla, ang 8 puwersa ng 8 Absolute Formation ay bumangga sa Netherfire at sa 3 mabibigat na sundalo sa antas ng hari ng langit, at ang tunog na umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa ay tila kayang wasakin ang buong porma sayon. Gayunpaman, sa kabila nito, ang Baho Formation sa kawalan ay hindi gumalaw.
Sa kabaligtaran, sa ilalim ng ganitong uri ng banggaan, isang mahinang pamumutla ang lumitaw sa mukha ng sinaunang master ng espada. Talagang iniisip mo bang ganoon kadali ang sirain ang aking Baho Formation, Ancient Sword Master? Malamig na umungol si Venerable Yin Yang, nakita lamang ang pagbabago ng selyo ng buhol sa kanyang palad, at pagkatapos ay sa ilalim ng kanyang kontrol bigla, ang 8 puwersa sa Porma Sayon ay sumayaw na parang mga dragon at ahas, na dumadaan sa asul na dagat ng apoy, na pinipigilan ang mga banal na sundalo sa antas ng Hari ng Langit, na nagdulot ng tunog ng malungkot na awit ng espada na naiparating mula sa Porma Sayon. Ancient Sword Master, natalo. Ang nakakatakot na tinig ay nahulog at ang kapangyarihan sa Porma Sayon ay lubos na pinigilan ng sinaunang master ng espada. Kahit na ito ay siyam na sakuna na, siya, na malapit ng ma-impact at maging immortal, ay hindi makakayang iling ang mga tanikala ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Sa huli, isang pamumula ang sumili sa kanyang namumulang mukha at ang buong katawan niya ay naging mabagal. Ang sinaunang master ng espada, na hindi nasaktan ng daang-daang taon, ay nakaranas ng isang kakila-kilabot na suntok sa sandaling ito, at ang kapangyarihan ng yin at yang ay pumasok sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na karamihan sa sigla ay naubos na. Matandang lalaki. Nang makita ang eksena na ito, nanginginig ang puso ni Yehan, at isang kamangha-manghang nakamamatay na intensyon ang sumabog mula sa kanyang katawan nang hindi mapigilan, ang matandang lalaking ito ay gumawa nito para sa kanya. Tila, ang banal na kamay, pagkatapos ng lahat, ay hindi kapantay ni Venerable Yin Yang, at ang kapangyarihan ng Immortal Realm, maliban na lang kung ito ay isang malakas na kaaway ng parehong kaharian, ay makakaya nitong makipagkompetensya. Sa ilalim ng titig ng lahat, ang nakakatakot na 8-Dew Formation ay nawala. Ang kanyang hininga ay naging napakahihina. Ang paligsahan sa pagitan ng dalawang nangungunang makapangyarihang tao sa Yaoguang Domain ay natapos, at ang Porma Sayon na sumasakop sa mundo ay dahan-daang nawala. Sa sandaling ito, ang aura ng sinaunang master ng espada ay napakahihina, at siya ay kasing lakas niya sa isang labanan sa isang nakakatakot na makapangyarihang tao tulad ni Venerable Yin Yang. Pareho ay hindi kapantay ng kalaban. Ang kapangyarihan ng Immortal Realm ay hindi isang bagay na kayang labanan ng siyam na pagsubok na kataas-taasang nilalang. Kahit na ang sinaunang master ng espada ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-i-impact sa Immortal Realm, hindi pa rin siya isang malakas na tao sa Immortal Realm. Sa kawalan na tinatitigan ng lahat, kahit na matapos ang digmaan, ang kapaligiran ng kaguluhan ay hindi pa humihinto, at ang piraso ng lupa na iyon ay nawasak na sa isang gulo, pangit na tingnan. Kawalan, ang pagkagulat sa mga matang iyon ay hindi pa nawawala, ang isang super labanan tulad ng ngayon ay napakahirap makita sa Yaoguang Domain. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Yehan, at ang kanyang titig ay lumipat mula sa mahina ang paghinga na sinaunang master ng espada, at bumagsak kay Yin Yang Venerable. Sa isang iglap, ang mga mata ni Yehan ay naging napakaginaw, at ang mga pagsabog ng nakakatakot na nakamamatay na intensyon ay mabaliw na lumitaw. Sa sandaling ito, nalaman na ni Yehan kung bakit hindi madaling kumilos ang sinaunang master ng espada. Gamit ang isang bundok na kasing nakakatakot ni Venerable Yin Yang na pumipindot, sino ang mga ngahas na kumilos ng madali? Sa ngayon, kumilos ang sinaunang master ng espada, ngunit siya ay nakaranas din ng nakakatakot na pinsala. At lahat ng ito ay dahil kay Yehan, si Yehan ang kanyang alagad, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumilos, hindi niya lang mapapanood na atakihin ni Lord Yin Yang si Yehan, kahit na alam ng sinaunang master ng espada kung anong uri ng mga kahihinatnan ang haharapin niya pagkatapos kumilos, wala siyang ibang pagpipilian. Sa itaas ng kawalan, ang mga robo ni Venerable Yin Yang ay umiikot at umiikot sa ilalim ng bog zone ng hangin. Isang mababa hanggang mataas na walang habas na tawa ang nagmula sa kanyang bibig. Sa tawanan na iyon, mayroong isang kaunting ginhawa, isang kaunting galit. Baliw, ngunit mayroon ding isang kaunting kalungkutan na nagpaparamdam sa mga tao na hindi maipaliwanag. Marahil, may mga kwentong hindi alam ng iba, marahil, may mga hindi mapaghihiwalay na sama ng loob at puot. Ang mga mata ng lahat ay unti-unting lumipat kay Venerable Yin Yang, ang nakakatakot na babaeng ito. Para sa kanya, ang mga tao sa Yaoguang Realm ay kaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanya maliban sa napakalakas niya.
Unti-unti, ang mabaliw na tawa ay dahan-daang huminto sa buong kawalan, at pagkatapos ay direktang tiningnan ni Venerable Yin Yang ang sinaunang master ng espada, at sinabi sa isang malamig pa ring tinig, "Go Sword Master, ngayon, binabayaran mo lang ang utang, ang aking utang, dahan-dahan kong aayusin ito sa hinaharap, wala sa inyo, Master at alagad, ang makakatakas, kahit na si Qin Wu daw, kahit na pumunta siya sa dulo ng mundo, papatayin ko siya. Ngayon ikaw, hindi na kita mapipigilan, ngunit, ang aking alagad, ayaw mong hawakan siya, wala siyang kinalaman dito." Dahan-dahang itinaas ng sinaunang master ng espada ang kanyang ulo, at ang mga matandang mata ay medyo malamig din. Tingnan natin kung mapipigilan ka ng iyong sinaunang master ng espada sa susunod. Ang utang na ito ay magtatagal, at dahan-dahan ko itong babawiin sa iyo. Malamig na umungol si Venerable Yin Yang, ang kanyang figure ay biglang umikot, na nakaharap kay Yehan na 10,000 metro ang layo, ang kanyang figure ay kumislap, at nawala na siya sa mundong ito, kahit na wala siyang sinabi, ang malamig na hininga ay maaari pa ring maramdaman ni Yehan. Ang buhay ng batang iyon ay akin. Patayin ko ang sinumang manggahas na hawakan siya.